Okay, good afternoon. Ed. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon afternoon po, po. ma'am. Okay, ayan. Butit naririnig niyo po. Okay, so, wait lang ha. So, ask ko lang class, saan po tayo natapos sa ating discussion? Saan po tayo natapos? Ano one? Saan tayo natapos? Hello? Naka-akit pa tayo ng manometer? Pascal's principle. So, tapos na tayo dito sa manometer. Ano po? Ay, hindi. Archimedes po na to. Pascal. Where is Pascal? Pascal's principle. So, ayan. Okay. So, sa Pascal's pa lang pala tayo. Okay, sige. So, before we proceed, sa ating discussion, attendance muna pala tayo. So, may I call? So, whenever I call your name, so kindly say present po. And also open your camera. So, where is Arada? Arada? May I call Miss Arada?
Wala po si Miss Arada. How about uh, next tayo? Marion, Present po. please open your camera. Marion, Marion, please open your camera. Wala po ba? Okay, sige. Next, Candelaria. Present po, ma'am. Okay. Please open your camera. Medyo mahina lang po yung signal ko. Pero, Okay, sige. Ayan, okay na. Next. Next, Cubio. Present po. Next, Francisco. Next, Gloria. Present po. Gonzales. Present po. Lumanglas. Present po. Lumbres. Present po. Please open your camera. Please open your camera, Miss Lumbres. Okay. Next. Kabuwag. Present po. Please open also your camera po. Okay, next. Magadia. Magadia. Absent. Medel. Medel. Medel, absent din. Mendoza. Present po, ma'am. Mendoza Maria Cristina. Present po. Next. Perez. Present po, ma'am. Ma'am, ang camera ko po ay ayaw magbukas. Hindi ko po maayos pa. Rosena. Present po, ma'am. Please open your camera. Open na po. Present po. Okay. Hindi naman kita makita. Ano? Sanchez.
Ma'am, present po. Sorry po. Bagal lang po na internet. Sanchez. Ma'am, present po. Ito ba si Sanchez? Armin? Ma'am, present po. Okay. Please open your camera. Pati ko naman kayo makita. Okay. Sim? Next. Soto? Present po. Next, Villanueva? Present po. Ano, nagbubukas na kayo ng camera pero hindi mo kayo nagpapakita. Ano? Villaruel. Present po, ma'am. Susunod ha, kayo magpapakita ha, para sa pat nag-open ng camera. Kung gusto nyo, open camera tayo all throughout. Wala namang problema sa akin. Kaya nga nagpapa-open ng camera para makita ang present. Okay, let us just continue our discussion on Physics 2. So, sabi natin kay Pascal's principle. So, Pascal's principle states that if an external pressure is applied to a confined fluid, the pressure at every point within the fluid increases by that amount. So, meron tayong formula which is pressure natin from the external is also equal sa pressure natin na in-exert sa paloob. Ano po? And then, dahil ang ating pressure is equals to force all over by area. So, force from the outside all over by area from the outside is equals to force from the inside all over by area in the inside. So, cross-multiply lang natin itong dalawa. Magiging force from the outside all over by force from the inside equals outside over inside the area. Next. Sabihin natin, may in-exert tayong force in the inside. And then, meron tayo, syempre, merong tatanggap ng force, merong specific area na tatanggap ng force. So, ang pressure natin in the inside or pressure in is equal sa pressure out. So, same with the brake. Ano, kapag pumapreno tayo, so dahil sa force na ina-exert, ano po? So, kaya tumitigil yung ating wheel. So, let's try this one. In a car lift, used in a service station, compressed air exerts a force on a small piston that has a circular cross-section and a radius of 5 cm. This pressure is transmitted by a liquid to a piston that has a radius of 15.0 cm.
What force must the compressed air exert to lift a car weighing 13,300 Newton? So what air pressure produces this force? So let us answer this question. So sabi, in cars, lifts used in the service station, the compressed air exerts a force on a small piston at a circular cross-section and a radius of, sabihin natin, R1 is equals to 5 centimeter or 5 times 10 raised to negative 2 meters. This pressure is transmitted by a liquid to a piston that has a radius of, so R2 daw natin is 15 centimeter or 15 times 10 raised to negative 2 liters. What force must the compressed air exert to lift a car? Ano po, so sabihin natin ganyan. Ano po, so meron daw tayong car. Sabihin natin meron daw tayong car. Ano daw yung force na kailangan kung meron daw gravitational force si car, which is 13,300 Newton. Okay, our formula is P1 equals to P2. Sabihin natin this is force 2. So F1 all over by A1 is equals to F2 all over by A2. Ang force natin, force 1, ito po yung ating hinahanap. Okay? And then, hinahanap natin, i-cross multiply natin si A1, F2 times A1 all over by A2. So, ang force 2 natin, this is equal to 13,300 newtons times anong area? Ang sabi, complex circular cross-section. Kaya mahalagang iniintindi natin yung problem. Circular cross-section. So, ang area na gagamitin natin is pi r squared. So, times pi times r1, which is 5 times 10 raised to negative 2 meter squared all over by area 2, pi times 15 times 10 raised to negative 2 meter squared. Okay? Paki-calculate class, anong answer natin? Paki-type sa chat box. 1477 1477.78 Newton. So, yan yung answer natin. So, ano naman daw yung pressure? Ano po, pressure? Maalin po, kasi equal lang naman ng P1 and P2 natin. So, pressure natin, sabihin natin, ang gamitin natin is yung si F1. Ano po? 1477 point, so saan ang galing? Force all over by area
1477.78 Newton all over by area pi times anong radius natin? Pi times 5 times 10 raised to negative 2 meter square. Ano po ang answer natin? So 188,156.79 Pascal. So next tayo. So we have the devices for pressure measurement. First, we have the Bourdon gauge. So this is the most common mechanical device used for pressure measurement. They are used to measure fluid pressures from nearly perfect vacuums to about 7,000 atmosphere. It is a hollow tube closed at one end and bent into a C configuration. Ayan po siya. Po, ganyan po yung nangyayari sa kanya. As the pressure increases, so the tube ends straighten, causing a pointer attached to the tube to rotate. So the position of the pointer on a calibrated dial gives the gauge pressure of the fluid. So we also have the manometer. So manometer, it is used for more accurate measurements of pressure below 3 atmosphere. U-shaped tube partially filled with a fluid of known density, which is the manometer fluid. Alin po yung manometer fluid natin? So ito po siya. Okay. So ito po yung manometer fluid po natin. So kapag po meron po tayong force or meron tayong pressure, so ano nangyayari? Tumataas po yan. So magbibigay po tayo dito ng force or pressure. So magkakaroon po tayo ng change. Kasi ang initially, ganito po yung itsura niya. Same level lang. And then, doon pong nagbigay po ng pressure or ng force, nagkaroon po siya ng difference in height. Alin po yung difference in height po dyan? Ang difference in height po natin dito is this one. Ano po? Ito, and then papunta dito. Ito yung change in height natin. So when the ends of the tube are exposed to different pressures, the fluid level drops in the pressure arm and rises in the low pressure arm. The difference between pressures can be calculated by the difference of the liquid levels in each arm. Kung sakali, ang gamit natin is mercury na, so pwede natin makuha yung pressure head po by getting the difference of the height. So yun po yung sinasabi po dito kay difference between liquid levels. We have kinds of manometers. We have the open end, differential, and also the sealed end. Kapag open end, kaya siya sinabing open end kasi yung end po nito is open sa atmosphere. Kapag differential, kukunin natin yung change in
pressure po natin kapag iisa lang po yung ating fluid po diyan. Or yung ating pressure 1 and pressure 2 is galing sa iisang fluid. And we also have the sealed end. So, sealed po yung isang end po dito. Ano kung saan, tatandaan natin, kapag sealed end, ang ating pressure is equals to 0. So, discuss natin isa-isa. So, an open-end manometer has one end exposed to a fluid whose pressure is to be measured and the other is open to the atmosphere. So, kukunin natin yung pressure natin from the fluid, pero ang ating pressure 2 ay laging atmospheric pressure. Pag sinabing open end, and then sinabi lang is get the pressure from the fluid if the instrument used is an open-end manometer. So alam na natin na ang pressure 2 is the atmospheric pressure. Okay, next tayo. Next, we have the differential manometer. A differential manometer is used to measure the pressure difference between 2 points in a process line. So, meron tayong 2 points. Sabihin natin at this point and also at this point. Okay, sabihin natin na magkaiba rin po ang kanilang magkaiba rin ang fluid nila. So, kinukuha yung difference po ng ating pressure. Difference po ng ating pressure at different point. Okay. Next tayo. Next, we have the sealed end manometer. The sealed end manometer has a near vacuum enclosed at one end. Ibig sabihin ng sealed end, or ang ibig sabihin ng near vacuum, so almost no matter na po ang nasa loob po ng another end of the manometer. Some of the fluid will vaporize into empty space, thereby preventing the existence of perfect vacuum. If the open end of a sealed manometer is exposed to atmosphere, so the device function is also called the barometer. Kung ang P1 daw natin if ang P1 natin is equals to the atmospheric pressure, so parang kinukuha natin yung atmospheric pressure using the sealed end manometer. So ito yung tinatawag nating barometer. Okay. Next po tayo. Next, we have the general manometer equation. The formula that relates the pressure difference P1 and P1 minus P2. So, difference po ni P1 and also P2. So, the difference in manometer fluid levels is based on the principle that the fluid pressure must be the same at any 2 points at the same height in a continuous fluid. So, tatandaan ha. Kunwari, at point A and at point B, so ang pressure natin at point A is always equal sa pressure at point B.
Okay, so huwag na po yung kakalimutan. So writing and equating expressions for the pressures at point A and point B yields the general manometer equation. So paano nangyari? So sabihin natin at point A hanggang dito lang. Okay, hanggang dyan lang. And then at point B hanggang dito lang. So kunin natin ang pressure at point A. Sabihin natin si PA is equals to saan manggagaling yung mga pressures po niya. So manggagaling po siya first dito from this point. So from this point up to this point. So anong pressure niya from this point? Ang pressure natin at this point is magsisimula tayo sa P1 kasi may binigay na pressure kay P1 plus nagkaroon tayo ng change. Nagkaroon tayo ng change in height. So, ibig sabihin, ito po yung ating pressure mula po sa fluid. O ito yung ating gauge pressure. Kasi po, meron po tayong tinatawag na absolute pressure. Ang absolute pressure natin is always equal to the atmospheric pressure plus the gauge pressure. And then, ang ating absolute pressure is equals to PATM plus this is also equals to rho GH. Kung saan ito po ang ating gauge pressure, ito po ang ating pressure mula po sa fluid. Kaya po rho or the density from the fluid times the gravitational acceleration times the height. So dito po, ano po ang ating pressure mula sa ating fluid. Okay? So ulitin ko ha. Pressure po mula po dito sa ating P1 from the external pressure po. And then pressure mula po dito sa mismong fluid is equals to rho the fluid or rho GH. Sabihin natin, density is rho 1. Density 1 of fluid 1 is rho 1. And then, sa imbis na H, ang nakasulat po dito is D1. So, palitan lang natin to ng D1. Kasi kalimitan po talaga class sa mga books, sa kalagay is rho GH. Next. At point B naman tayo. So, dito na po tayo ha. At point B, okay. So, P2 is equals to, PB is equals to P2 muna plus, so ganun din. Mula po sa part na ito hanggang dito. Kasi equal nga po, dahil equal nga po CA and also CB. So P2 plus density at fluid 2. So rho 2 GH D2. Ano po? So yung change in height niya is D2. Plus, meron pa tayong isa pang fluid. Ano po? Dito kay fluid ni manometer mismo. So plus the density of the fluid from the manometer, G times the change in height, which is H. So equating PA and also PB, so we will
get P1 plus rho 1 G D1 P2 plus rho 2 G ayan, rho G D2 plus rho F G H. Okay, so same with this one. Okay, naintindihan po ba, class? So, paki-thumbs up nga po kung naintindihan. Okay, sige. Proceed tayo. So, in a differential manometer naman po, so kanina, general manometer equation po siya. Paano naman kapag differential manometer? Tatandaan, ganito ang itsura ni differential. In a differential manometer, fluids 1 and 2 is the same. Ano ibig sabihin po nito? Mahaba lang po yung ating pipe. Ano po? So, ibig sabihin, iisa lang po yung fluid na dumadaan po dyan. Kaya po, si rho 1 is also equals to rho 2. So, ano nangyari? So, P1 plus rho 1 GD2 is equals to P2 plus rho 2, so GD1 to. Rho 2 GD2 plus rho from the fluid and then GH. Okay? So, pag-iisahin na lang po natin silang dalawa. Okay po? So, mangyayari, sabihin natin si P1 is also equals kay P2 na rin. So, aalisin na natin ito isa. Okay? So, P1 is equal P1 plus rho G D1 or sabihin natin height na rin po. Okay? Height na rin. Since isa lang naman po ang ating fluid, hindi na natin kailangan mag D1, D2 equals P2 plus rho F G H. So, kung ililipat natin ito sa kabila, itatranspose po natin si ating rho ni fluid to be observed so P1 is equals to P2 plus rho F GH minus rho GH. Ilipat din natin si P2 sa kabila. So P1 minus P2 is equals to rho F GH minus rho GH. Ilabas lang natin si GH. P1 minus P2 is equals to rho F minus rho GH. Okay? Pero class, tatandaan natin na si ating rho dito, rho ni ating fluid to be observed is sobrang liit. To the point na pwede na siyang negligible. Ano po? Kaya ang magiging formula na natin is P1 minus P2
Rho F, G, H. Like this one. Okay po. Okay na? So, next. So, if both P1 and P2 is expressed as heads, okay, of the manometer fluid, then, so, ang binigay na P1 and P2 is naka-head na, kunwari, inch mercury, millimeter mercury. So, pwede na lang natin makuha yung change natin ni pressure, which is equals to H. And then, if P2 is atmospheric pressure, then the gauge pressure at point 1 is simply the difference in the levels of the manometer. Next. So, the YouTube manometer is used to measure the pressure PA. So, let us derive the relating pressure A, pressure PA, and the reading of the manometer as shown. So, let us try to derive the equation. So, tatandaan natin, sabi ko nga kanina, at point 1 or at same points, same po ang ating pressure. So, may sinabi naman dito na P1 and P2. Sabihin lang natin, si P1 and si P2 is same po ang ating pressure. So, una, kunin muna natin ang pressure natin at point 2. Okay? So, at point 2, so from this point up to this point. So, ang pressure natin at point 2 is equal to, so nagsimula tayo ko kay PATM or kay atmosphere. PATM plus the pressure from this fluid. So, magiging plus, may sinabi ba dito? Wait lang, baka kami nabura ako. Wala naman. So, ayun pala, nakita ko na. So, siya ay Robbie. Ibig sabihin, magkaiba po ang ating fluids. So, ito, pag ganyan, at ang isa naman is pag ganito. So, plus Robbie. So, ito rin po, Robbie rin po ito. Ibig sabihin, density natin at fluid B. Robbie G times H2. Okay? So, from this point up to this point. So, may tanong po ba, class?
So, kung naintindihan, paki-thumbs up. Okay, sige. And then, sabihin natin kay P1. Ano ang ating pressure at P1? So, ang pressure natin at point 1, sabihin natin P1 is equals to So, saan po nagsisimula yung ating pressure? So, at from this point kay PA. PA plus next. Ano po ang ating pressure mula po dito sa fluid? So, rho A times G times what is the change in height, which is H1. Okay? Since sabi nga natin at point 1 and point 2, this is equal. Okay, so equate lang natin sila. P1 is equals to P2. So PATM plus rho B GH2 is equals to PA plus rho A GH1. And then ano pong tanong? Derive the equation for pressure A. So ang gagawin natin is transpose lang natin sa kabila. PATM plus rho B GH2 minus rho A GH1. So ang ating pressure. Okay, so I'll give you 2 minutes po para i-absorb po itong ating derivation.
Okay, let us continue. Next, sample problem tayo. A differential manometer is used to measure the drop in pressure between 2 points in a process line containing water. The specific gravity of the manometer fluid is 1.05. The measured levels in each arm are shown in the figure. So calculate the pressure drop between points 1 and 2 in dynes per centimeter square. Okay, pakibasa po ulit ang problem. So, basahin nyo on your own. Saka po tayo mag-solve. Kailangan kasi naiintindihan nyo muna yung sinasagutan ninyo, hindi yung nakabase lang po sa pattern. Okay, so let's answer. So, a differential manometer is used to measure the drop in pressure between 2 points. So, meron tayong 2 points, which is this one and this one. The specific gravity of the manometer fluid is 1.05. The measured level in each arm are shown in the figure. So, calculate the pressure drop points in between points 1 and 2. So, from this point up to this point in dynes per centimeter square. So first, ano po ba ang ating formula ulit pag differential manometer?
So, nasa figure naman po, no, differential manometer po siya. Sinabi rin sa problem. So, ang formula natin is P1 minus P2 is equals to rho F minus rho GH. Okay? Since sinabi dito kung ano ang ating fluid, ang density ng fluid and density of water. Next. Ano po ang ating rho F? Ang rho F natin is 1.05 grams per centimeter squared. 1.05 grams per centimeter squared. Next, ang rho natin is equal to, yes po, Nawala po yung share nyo ng screen nyo. sige. Wala. Pero nag-share naman. Share din pa rin. Wait, ulitin ko. So, nakikita niyo na screen ko? Di pa po. Wait lang ha. Hindi ka napunta. Ay ngayon, sabi ngayon Tuesday na, Monday, Tuesday. Bukas sa OJT na naman yun. Wait lang ha. Magre-rejoin lang yung isa kong device. Tingnan mo bago yan. Yeah! Pero hindi siya malaki yung tanggal na galitan ng mukha. Hindi ka nalapit yung bata. Hindi ka kasi. Sabi din ang sabi niya. Pinikilal mo na yung ano. Oh, sabi mo. Wala ko. Eh, hindi naman nawala yung anak mo. Masakit. Ay, ayun. Pero kung ayaw mo Sarado na ang ayaw. Nasa kalinig ka na sa hindi pa kayo meron ng view. Okay, nakikita niyo na screen ko? Okay. So, nakikita niyo na yung sinusulat ko? Okay, sige. So, ang rho naman natin dito is 1.00 grams per centimeter cube. Next, ano ang ating change in height? Ang change in height natin is 382 minus 374. 374. So, ano pong answer natin? So, 82 minus 74. So, 8 millimeters. Since naka-centimeter cube tayo, centimeters, so convert natin to kay centimeter. 1 millimeter, 10 raised to negative 3 meters.
Tapos 10 raised to negative 2 meters, 1 centimeter. So this is equal to 0.8. 0.8 centimeters. So, kunin na natin yung change in pressure. V2 equals to rho F minus 1.00 grams per centimeter cube times G. Anong G natin? So, ang G natin is 0.8 centimeters. 9.81 meters per second squared. Kaso, kailangan naka-centimeters. Ano po, para mapagpare-parehas natin yung unit. So, 10 raised to negative 2 meters, 1 centimeter. Next, times H, which is 0.8 centimeter. Okay? Ano pong answer natin? Pakitay po sa chat box. Alapin ako siguro ng bakit ako? Ako ba? Hindi, kasi yun ay hindi ko kasabit ng techno. Eh, pagka yun, bigay mo degree doon. Problema na pa. Baka absent na kanina. Pero sir, ang sabi kasi, hindi kasi siya pinagaan ng desisyon. Okay? Hindi ka na. Hindi na ka nag-reklamo sa kapitol. Pero, dapat may sanction. Yun nga, hindi nga napunta kasi parang ang sabi ng surveyor, hindi naman daw mabibigyan siya ng decision hanggang hindi siya para ano si Sir Martin? So, sabi is 39.24. 39.24. Ano pong ating unit? So, grams. Grams all over by centimeter second squared. Tama ba? So, ito yung centimeter cube per centimeter cube kasi to. And then, centimeters times centimeters, centimeters. Tama. Pero ang kailangan ay dynes per centimeter squared. Okay po. So, ano po ba ang conversion natin kay dyne? So, ang 1 dyne is equals to grams per gram centimeter per second squared. So, makakancel natin si second squared and then makakancel si grams. May iwan is 39.24 dyne all over by centimeter squared. Okay, I let you have 1 minute to absorb.
So, paano nangyari? So, ito naman po ay more on dimensions, units. Ano kaya siya naging time per centimeter square? Okay, so can we proceed? Class, can we proceed? Paki-thumbs up nga po. Okay, sige. Next. Next, the pressure of gas pulled through a line by a vacuum pump is measured with an open-end mercury manometer. So, in the reading of negative 2 inch is obtained. So, what is the gas? What is the gauge pressure in inches of mercury? Okay po, inches of mercury na. And then, ang gamit natin is mercury manometer. Ang hinahanap is gauge pressure. Gauge pressure po ang hanap. So, ang kailangan po natin gawin is, ano ba ang formula ni absolute pressure? PA is equals to PATM plus PG. So, ang atmospheric pressure natin is, sabi, 30-inch mercury. And then, ano po ba yung 2-inch? 2-inch po ba yan ng ano? Ano po ba yung 2-inch? Class, tingin nyo, ano yung 2-inch mismo? So, yung 2-inch natin, di ba nakalagay, is mercury manometer. So, ibig sabihin, yung 2-inch natin, ito na mismo yung gauge pressure. Okay, yung negative 2-inch. Okay po. Next, ang tanong, what is the absolute pressure? So, ang absolute pressure, PATM plus PG. So, plus negative 2-inch HG. So, ang ating absolute pressure is equals to 28-inch HG.
Okay? Naintindihan po? May thumbs up nga po or heart react na lang pala kung naintindihan. Sige, next. In the figure, fluid 2 is carbon tetrachloride and fluid 1 is benzene. So, if PATM is, or the atmospheric pressure is 101.5 kilopascal, determine the absolute pressure at point A. Okay. So, paano natin to sasagutan? So, ano daw yung absolute pressure at point A? So, ano yung pressure natin dito? Ano yung PA natin? So, ang gagawin natin dito, diba ang sabi ko nga kanina, ang dalawang points is equal. Ano po? Ibig sabihin, itong si PB, yung point natin dito kay PB, and kay PC, is equal. So, kunin natin si PC at si PB. So, kunin muna natin si PC. So, from this point up to this point. So, PC is equals to PATM plus rho G. Ano po? Yung ating pressure dito sa fluid. So, rho GH. Okay, naintindihan po. So, sabi, ang fluid 2 daw ay carbon tetrachloride. So, ang ating density kay fluid 2 is ibibigay naman ito. Di lang na isulat dito. 589 grams per centimeter cube. Okay, kunin natin si PC. Ano po ang ating atmospheric pressure? Diba ang ating atmospheric pressure is 101,325 Pascal plus rho 1.589 grams per centimeter cube. Then 10 raised to 3 grams, 1 kilogram. Convert natin kasi naka-Pascal tayo, naka-SI unit. So, kailangan i-convert po natin kay SI. So, yung gram, gawin natin kilogram. And then, yung centimeter cube, gagawin natin meter cube. 1 centimeter, 10 raised to negative 2 meter cube. Times G, 9.81 meters per second squared. Times H. 35, ang nakasulat, 35 centimeter. So, 35 times 10 raised to negative 2 meters. So, anong PC natin? Paki-calculate nga po.
Ano po kayang answer natin, class? Hanggang alas 8 pa tayo. Matagal-tagal pa ito. Pero bibigyan ko naman kayo ng break. Don't worry. Siguro pag naka 6:30, anong sagot? So, 15587. Okay. So, bakit nabawasan? Okay. Sige. Ito pala, class, may binigay pala dito na 101.5 times 10 raised to 3. So, ibig sabihin po niyan is ito yung gagamitin natin. So, pag walang given, so saka lang natin gagamitin yung 1012325. Pero pag may given, it is gagamitin po natin itong given. So, 101 101.5 times 10 raised to 3 PA. Okay, ano pong answer ulit? One zero six nine five five 0.8315. 106,955.8315 Pascal. Next, meron na tayong PC. Ano yung PB? So, ang PB ko is, so, saan magmumula ang pressure? Siyempre, magsisimula muna po siya dito sa ating pressure A. Ano po? So, PA plus the pressure from this fluid. PA plus rho G H. Okay, so ano yung fluid na to? So this is benzene. So kay rho 1, ang benzene natin is 877. So 0.8 77 kilogram. Sige, bibigay ko na nga. Parang hindi na mahirap. So, 877 kilogram per meter cube. Okay, so PA. And then, di ba ang PB natin? Ang PB is equals to PC. So, lagay lang din natin dito 106,955.8315 PA plus, anong rho natin? 877 kilogram per meter cube times G, what is our G? 9.81 meters per second squared times H. Ang H natin is 12 centimeters. Okay? 12 times 10 raised to negative 2 meters. So, ang PA ko is equals to, please calculate po.
105,923, 105,923.42, 47 pala. 47, ba't kakaiba? 427, 427 PE. So this is our answer. Tandaan lang natin, both points is parehas po ng pressure. Paano po nangyari yun? Sabihin natin. Ano po, kapag po ganyan, same po ang pressure po natin. Kapag po, ibig sabihin, kahit po ito'y bumaba o tumaas, at the same point is, same pa rin po dapat ang ating pressure. Okay? Next. So, determine the pressure difference between points A and B in the figure. So, madami na, no? May benzene na, may mercury, may kerosene, may water, and also merong air. So, lista muna natin yung mga densities. Ang density po ni air is 1.2 kilogram per meter cube. Ito naman ibibigay. So don't worry. Ang density ni water, so syempre, kilogram per 1,000 kilogram per meter cube. Next, density ni kerosene. And density ni kerosene is 850 kilogram per meter cube. Ang density ni mercury, so itong si mercury, dapat hanggat maaari sa ulo niyo talaga to, yung kay mercury. Ano yung density niya? Density ni mercury, kasi syempre, manometer, kalimitan talaga ang gamit is mercury. Pero kalimitan lang naman. Kaya hanggat maaari, kung masa sa ulo niyo, yung density ni mercury, madali lang naman, 13,600. 13,600 kilogram per meter cube. And lastly, the density for benzene density for benzene is 880 kilogram per meter cube. Opo. So, ang hinahanap natin, difference between point A and point B. So, gagawa tayo ng 3 points. Sabihin natin, this is point 1. So, from this point, up to this point, so ito yung point 1. And then, from this point up to this point, ito ang point 2. So from this point up to this point, this is point 3. And then, ito naman, point 4. And then, hanggang dito kay point 5. Pero hanggang dito. Kukunin natin yung kaniyang densities. So let us try.
So sabihin natin, ano ang density natin at point 1? Density, ang pressure natin at point 1. So, pressure at point 1, sabihin natin P1. So, ang P1 natin from this point up to this point. Okay? So, mayroon ba diyang atmospheric pressure? Wala. Ano po? So, ibig sabihin, kukunin na lang natin yung pressure natin mula sa fluid. Ano nga ang formula? Rho G H. So, ano po ang ating rho ni air? Ang air natin is 1.2 kg per meter cube. Plus, times G, 9.81 meters per second squared, times CH na 10 cm. 10 times 10 raised to negative 2. Pero, mapapansin ninyo, meron po dapat tayong pressure at point, di ba dito tayo nagsimula sa point 1. Meron dapat tayong pressure mula kay B. Ano po? So, plus PB. Okay nga, ano po ang sagot natin? P. Anong answer natin dito? So, 1.1772. 1.1772 PE. Ito yung sa point 1. Okay, at point 2, mapapansin ninyo, at point 2, mula po dito hanggang dito. Okay, so meron po siyang change in height. So, at point 2, so P2 is equals to, saan nanggaling yung pressure natin ng una kay P1 mula po dito. Ano? So, inadagdag lang natin siya. Kasi syempre, alangan naman na hindi natin isama. Ano po? Sila naman is connecting. So, P1 plus rho GH or yung ating pressure mula sa fluid. P1 natin is PB plus 1.1772 PE. So, mapapansin nyo, class, pataas po siya. Okay? So, ibig sabihin, dahil pataas siya, so, papalitan natin ng negative na po yan. Ano, parang lang din sa gravity. Kapag pataas, ginagawa natin negative. Kapag pababa, ginagawa natin positive. So, ganito rin po dito. So, negative, rho. So, minus, ano po ang ating fluid, water? Minus 1,000 kilogram per meter cube times 9.81 meters per second squared. And then, ano yung height po nila? Yung height po is from this point up to this point lang. Okay, nakikita niyo ba yung orange? Ayan. So, ibig sabihin, 41, kasi yung 41 from this point up to this point, and then 15 hanggang dito. So, 41 41 minus 15
centimeter. Ano po? So, since centimeter siya, diretso na lang natin times 10 raised to negative 2 meters. Okay? Ano pong answer? 4.2. Next, so negative 2549.4228. 0.4228. Next. At point 3 naman tayo. So, at point 3, so mula po dito, papunta po dito. Okay? So, ano na po ang ating involved? Si kerosene na. So, kunin natin ang pressure natin at point 3. Ano mapapansin natin? From this point up to this point. So, P3 is equals to, so, yung pressure natin mula po dun sa sinundan nating fluid. So, PB, so sabihin natin ay P2. P2 plus rho GH or yung ating pressure mula dito kay kerosene. Class, naintindihan niyo po bang aking dinidiscuss dito? Kasi pure online talaga tayo, hindi ko kayo mamimit. So, yung totoo ha, so paki-heart nga. Ayan, so I'm doing my best naman para ma-discuss talaga siya. So, ayun, please bear with me rin kasi online lang talaga tayo. Okay, so kay kerosene na po tayo. So, P2 natin, PB minus 2549.4228 Pascal. Plus rho. Rho natin ni kerosene. Anong rho natin kay kerosene? 850. 850 kilogram per meter cube times 9.81 meters per second square. Ano mapapansin po natin class dito? Ano? So, same level. Ano po? Same level pong yan. And then, ang kukunin natin is from this point up to this point. Kasi hanggang dun si kerosene. So, 41 minus 9 centimeter. 41 minus 9 centimeter. Meters. Okay. So, ano pong answer natin?
So, 118, 8972 Pascal. Next. Point 4. Tapos na tayo kay point 3, no? Point 4 na. Nandito na tayo. Kay Mercury. Ano po? Ayan na. So, kay point 4 na tayo. Point 4. So, ito yung point 4 natin. So, P4 is equals to P3 plus, so mula dito kay kerosene, pressure mula kay kerosene. Di ba kunwari, di ba kunwari nasa syringe tayo, or syringe tayo, may syringe tayo, and then nagpupush tayo. So, yung mga kung ilan man yung yung mga fluids doon, nakakadagdag din po yung sa pressure. So, parang sa tension lang din po. Parang tension lang din siya. So, P3 plus the pressure at the fluid. Ano po? Rho GH. So, P4 is equals to, ano ang P3 natin? PB plus 180. PB plus 118.8972 Pascal. Plus ang ating rho ni mercury. So, 13,600 kilogram per meter cube. So, mapapansin nyo, no? Bakit po, ma'am, puro plus pero dun sa isa tumaas, nag-negative? Kasi, puro naman siya pababa. Ano? Ayan. Times 9.81 meters per second squared times height. Anong height natin? So, ano mapapansin natin? Same level lang po sila. Ano? And then, hanggang dito. So, ibig sabihin, 9 centimeters. 9 times 10 raised to negative 2 meters. So, ang P4 natin, PB. Okay, paki-calculate na po. Plus 126.3372 Pascal. Okay po. Next. Tapos na tayo kay 0.4. Punta na tayo kay 0.5. So, dito yung 0.5.
So, at 0.5, so, pressure 5. So, mula ulit kay mercury. Or sabihin natin ay itong si 0.5 kasi dito na rin naman siya sa point A. So, gawin na natin siyang PA. And then, dito sa point A na to ha, dito sa point na to. So, yung hinahanap pressure at this point, at PA. Hindi pala, difference in point B and point A. Ano po yung pressure difference? So, point A, so mula kay mercury, PB or P4 plus rho GH ulit. So, mula kay point 4, and then yung ating pressure at the fluid. Okay po. So, P4, ang P4 natin, PB plus 12126.3372 Pascal. Ano mapapansin nyo? Tumaas. Dahil tumaas, so parang yung gravitational acceleration, ginagawa kasi nating negative. So, negative, rho. Anong rho natin ni benzene? 880 kilogram per meter cube. Times 9.81 meters per second squared times the change in height. Change in height natin, so at this point, dito kay A hanggang dito po. So ano sinabi? 21 centimeters. So times 21 times 10 raised to negative 2 meters. So ano pong answer natin? So 103, 13.4492 PB plus Pascal. Ano pong tanong? The pressure difference between points A and points. So, transpose lang natin. PA minus PB is equals to 10313.4492. Okay, naintindihan po? So, I'll give you time para i-absorb and mag-break muna din tayo bago natin ituloy. Okay, so medyo matagal-tagal pa rin. Siguro mabilis na rin naman. Pero mag-break muna tayo. Okay, so I'll give you a 15 minutes break. Okay? So be back at 6:08. So thank you.